Hollywood TV. Kinaumagahan, habang ang sinag ng araw ay nasalanta sa bintana, nagising ako at nakita kong payapa na natutulog si Daniel sa kalapit na sofa. Inipon ko ang lahat ng aking lakas, sinubukan kong igalaw ang aking mga braso at binti, ngunit nanatili silang hindi tumutugon. Ang bigat ng aking kawalang kilos ay bumagsak sa akin, at isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa akin. Paano ko magagawang pangalagaan ang aking mga bagong silang na sanggol sa ganitong estado? Dahil sa kawalan ko ng pag-asa, hindi ko napansin na nagising si Daniel. Nabasag ng boses niya ang iniisip ko, malumanay na nagtatanong, "Daisy, kumusta ang pakiramdam mo?" Katulad ng kahapon, bulong ko, halos hindi marinig ang aking boses, natatakot na ang mga salita ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng mga luha. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Daniel, at tumayo siya mula sa sofa para umupo sa tabi ko, hinawakan ang kamay ko. Bagamat hindi ko ramdam ang init ng kanyang haplos, ang kanyang presensya ay nagbigay ng kislap ng kaginhawahan. "Daisy, ipinapangako ko sa iyo na hahanapin ko ang pinakamahusay na mga doktor, tuklasin ang bawat posibilidad, at gagawin ang lahat sa aking kapangyarihan upang matulungan kang malampasan ito," sabi niya ng may determinasyon. Ang kanyang mga salita ay naantig sa akin, ngunit hindi ko kayang isipin na pabigatin siya sa aking mga paghihirap. "You don't have to go through all that trouble, Daniel." Nilinaw ng doktor kahapon na maliit lang ang tsansa na gumaling ako. "Ayokong maging pabigat sa kahit kanino, lalo na hindi sa iyo. Pakiramdam mo lang guilty sa nangyari, pero hindi mo kasalanan," sagot ko habang tumutulo ang luha sa mga mata ko. "Daisy, please listen to me." Ang pagsingit ni Daniel, punong-puno ng pagkaseryoso ang boses. "Hindi ka pabigat sa akin, ni hindi ka magiging pabigat. Sa kabila ng mga pagkakamaling nagawa ko sa nakaraan, mahal kita. Gusto kong nandito ako para sa iyo, para tulungan ka sa lahat ng ito. Hindi kasalanan ang nagtutulak sa akin, ito ay pag-ibig." Huminto siya at saka nagtanong, "Daisy, mahal mo pa ba ako?" Napalayo ang tingin ko sa hindi natitinag na mga mata ni Daniel. "Hindi mahalaga ang nararamdaman ko," bulong ko na may bahid ng lungkot sa boses ko. Nang ang bigat ng pag-uusap ay nagbabantang bumalot sa amin, isang katok sa pinto ang naagaw ang aming atensyon. Bumukas ang pinto at nakita si Anthony na nakatayo doon, nakaukit sa mukha niya ang pag-aalala at kaginhawaan. "Anthony," bulalas ko, isang bugso ng damdamin ang dumaloy sa akin nang makita ko siya. Mabilis siyang lumapit, napanatili ang isang maingat na distansya, inaalala ang aking marupok na kalagayan. "Daisy, nag-alala ako sa'yo. Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses niya. I'm okay," pag-amin ko, nanginginig ang boses ko sa kahinaan. Tumikhim si Daniel, naputol ang sandali. "Bibigyan ko kayong dalawa ng oras na mag-isa. Pero sa labas na lang ako," aniya, humakbang paalis para payagan si Anthony na maupo sa tabi ko. Pagsara ng pinto, umupo si Anthony sa upuan, puno ng sinseridad ang mga mata. "Daisy, gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Kung ano man ang kailangan mo, gagawin ko ang lahat para suportahan ka," aniya, determinasyon na nagbubuklod sa kanyang mga salita. "Salamat, Anthony," sagot ko, bakas sa boses ko ang pasasalamat. Si Anthony ang kasama ko buong umaga. Nagkwentuhan kami, at nagkaroon pa siya ng pagkakataon na makilala ang aking mga mahal na sanggol. Inamin niya na nakonsensya siya sa nangyari, pero tiniyak ko sa kanya na hindi niya kasalanan iyon. "Walang kasalanan iyon, Anthony. Si Isabella ang nagtulak sa akin pababa ng hagdan," sabi ko, na nagsisikap na pagaanin ang kanyang pasanin. "Alam ko, pero dapat nandyan ako para sa'yo." Ibinalik sa akin ni Daniel ang dati kong trabaho, at sa pagkakataong ito, kinuha ko ito, pag-amin niya na may halong panghihinayang at determinasyon sa mga mata. Nagulat ako, tinanong ko, "Bakit mo gagawin iyon?" "Para protektahan ka at ang mga anak mo," sagot niya. "Wala ako roon noong nangyari ito, ngunit ngayon ay pupunta ako. Ito ang tanging paraan upang masigurado kong ligtas kayong lahat." "Pero, Anthony," sinubukan kong tumutol. "Daisy, ginagawa ko to dahil gusto ko. Pagkatapos ng nangyari sa pamilya ko, binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay ulit. Nung mahanap tayo ni Daniel, parang nabigo ako. Akala ko nabigo ko ikaw. Huwag mong bawiin ang trabaho noong panahong iyon dahil naniniwala ako na mas makakabuti ka kay Daniel. Pero na-realize ko kung gaano kita kamis, pero kapag tiningnan kita, I see you as my daughter," hayag niya, isang kisap mata ng emosyon sa kanyang boses. Ang kanyang mga salita ay nakaantig ng malalim sa aking puso, at isang tunay na ngiti ang nabuo sa aking mga labi. "It's not silly at all, Anthony, because I look at you like a father," sabi ko,
niyakap ang bagong ugnayan sa pagitan namin. Nang mauwi sa nakakaaliw na katahimikan ng aming pag-uusap, muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, pumasok sa silid sina Lily at Zayden, na sinundan ng malapitan ni Daniel. Namumula at namumugto ang mga mata ni Lily, pagpasok niya sa silid. Ate Daisy, bulalas ni Lily, sumugod sa gilid ko at niyakap niya ako. Ingat ka Lily, sabi ni Daniel. Okay lang, Daniel, sagot ko habang nakatingin kay Lily. Thank you for coming to see me, Lily, nakangiting sabi ko sa kanya. Kitang-kita ang pag-aalala ni Lily habang nagsasalita, puno ng pag-aalala ang kanyang mga salita. Ate Daisy, are you okay? Alam kong hindi ka dapat umalis kasama ang hamak na iyon, sabi niya, ang kanyang protective instinct sa buong pagpapakita. Okay lang ako, Lily. Naaksidente ako, pero sana maging okay ka na. Pero kailangan kong maging matatag ka. Kailangan ng pamangkin mo na maging matatag at masaya ka para sa kanila. Sagot ko na gusto kong protektahan siya mula sa mga hindi kinakailangang alalahanin. I saw the babies through the window. I'm an auntie now, sabi niya, may ngiti sa labi. Ipinapangako kong magiging matatag at masaya ako para sa kanila. Dinala ng nurse ang mga sanggol sa silid, at isa-isa, silang lahat ay humalili sa paghawak sa kanila, pinahahalagahan ang mahahalagang sandali. Naranasan ko ang magkahalong kaligayahan at kalungkutan, nagpapasalamat na ang aking mga sanggol ay napapaligiran ng pag-ibig. Ngunit lubos na nalalaman ng aking mga pisikal na limitasyon na pumigil sa akin na mag-alok ng parehong pagmamahal sa pamamagitan ng paghawak sa kanila mismo. Kinalaunan ng araw na iyon, lahat ay nagpaalam, at kami na lang ni Daniel ang naiwan sa kwarto. As if on cue, bumalik ang doktor. Lumapit siya sa aking kama, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pag-asa at paghihikayat. Daisy, natanggap na namin ang mga resulta ng iyong mga test, sabi niya, ang boses ay may halong pagtiyak at pag-asa. Bagamat hindi pa namin alam ang buong lawak ng iyong mga pinsala, sisimulan ka namin sa physical therapy bukas. Ang layunin namin ay mabawi ang mas maraming mobility hanggat maaari. Sige, salamat, doktor, sagot ko. Isinulat niya ang ilang mga bagay at ang aking chart at lumabas ng silid. Sa pag-alis ng doktor, lumapit si Daniel sa gilid ng aking kama, nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki at determinasyon. Daisy, you're incredibly strong. I'll be here every step of the way, cheering you on, aniya, ang kanyang boses ay hindi natitinag sa suporta. Isang ngiti ang kumalat sa aking mukha, at sa kauna-unahang pagkakataon mula noong insidente, nakaramdam ako ng kislap na pag-asa. Ang pagsisimula ng physical therapy ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Madali akong madismaya, ngunit ang aking therapist at si Daniel ay palaging nagpapasaya sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi kay Daniel na hindi niya kailangang manatili sa akin, ngunit hindi siya nakinig. Aalis lang siya ng panandalian, laging sinisigurado na may kasama ako habang wala siya. Nanatili rin si Lily sa tabi ko, binibisita ako sa ospital pagkatapos ng lesson niya, na sinundan ni Zayden. Galit pa rin ako sa kanya, Ate Daisy, sabi ni Lily habang nakaupo sa kama. Pero kapatid mo siya, Lily, malumanay kong paalala. Wala akong pakialam. Papakasalan niya ang babaeng nanakit sa iyo, kahit na sinabi ko sa kanya na pinaalis ka niya, sagot niya. Sinubukan ni Daniel na humingi ng tawad kay Lily, ngunit tila hindi niya ito mapapatawad, at hindi rin ito maibubunyag sa kanya ang buong katotohanan. Alam ko, Lily, niloko niya siya, pero ngayon alam na niya ang totoo. Subukan mong patawarin siya, mungkahi ko. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Lily, hinahanap ng mga mata niya ang mata ko. Napatawad ko na ba siya? Mahirap sagutin ang tanong na iyon. Lily, kapatid mo siya, at ayaw ng pamangkin mo na magalit ka sa kanya, paglihis ko, pag-iiba ng usapan. Susubukan ko, bumuntong hininga siya. Speaking of the babies, bakit hindi mo pa pinangalanan? Nagtatakang tanong niya. Mayroon akong ilang mga pangalan sa isip, ngunit hindi ako makapagpasya, sagot ko. Bakit hindi? Tanong niya. Hindi ako sigurado, pagsisinungaling ko. Ang totoo, na guilty ako. Ni hindi ko mahawakan ang aking mga babies, at ito ang nagparamdam sa akin na ako ang pinakamasamang ina sa mundo. Sa panahon ng aking pagbubuntis, palagi akong naniniwala na malalaman ko ang kanilang mga pangalan sa sandaling hawak ko sila. Sa gulat ng lahat, nagkaroon ako ng kambal, ngunit nang hindi ko sila mahawakan, ayoko magmadaling magdesisyon. Naputol ang pag-iisip ko ng isang katok sa pinto, at tumangala ako para makitang pumasok si Daniel. Lily, oras na para umuwi, aniya. Okay, bulong niya at niyakap ako ng mahigpit bago ako binigyan ng halik sa pisngi. Goodbye, Lily, nakangiti kong sabi. Bye, Ate Daisy. I'll be back tomorrow to see you and the babies, saad niya. I'll see you tomorrow, sagot ko habang pinagmamasdan siyang naglalakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya umalis, bumulong siya habang papalabas ng pinto. Bye Kuya Dan, napatigil siya.
Mukhang kinakausap na niya ulit ako, sabi ni Daniel habang nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. Hulaan mo, sagot ko, nakaramdam ng kislap ng pag-asa. I'm pretty sure you have something to do with it, nakangiting sabi niya. Hindi naman, inalis ko iyon. Hindi ko sinasadyang manghimasok, ngunit narinig kong nagtatanong si Lily tungkol sa mga pangalan ng ating mga anak. Dapat talaga pumili ka ng pangalan para sa kanila, don't you think? Tanong niya. Bumuntong hininga ako at sinabing, alam ko, ito lang. Ano lang, pagsusuri niya, kaya lang. Alam kong hindi ito big deal sa maraming tao, pero mahalaga sa akin ang pagbibigay ng pangalan sa mga anak ko. Minsan sinabi sa akin ng nanay ko na ang pangalan ay isa sa mga unang regalo na ibinibigay ng magulang sa kanilang anak. Ito ay isang paraan para mamarkahan ang ating lugar sa mundo. Pinangalanan niya akong Daisy noong una niya akong hinawakan, dahil naniniwala siya na ako ay palaging isang maselan na bulaklak, at kailangan ng mundo ang isang tulad ko, paliwanag ko. Tumango si Daniel, kinikilala ang lalim ng aking sentimiento. I completely understand. Your mom was a wise woman, aniya bago huminto at tumayo. Babalik ako agad, deklara niya habang palabas ng kwarto. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Daniel kasama ang mga nurse na bitbit ang mga anak namin. Ano ang nangyayari? Naguguluhan kong tanong. Well, naisip ko na hindi mo pa hawak ang mga anak natin. Sa tabi mo lang sila inilagay. I asked the nurses if they could assist you in holding them. Maybe then you can finally decide on their names, paliwanag niya na baka sa boses niya ang excitement. How did you? Panimula ko, nagtataka kung paano nalaman ito ni Daniel. Nabasa niya ba ang nasa isip ko? Kumindat lang siya sa akin, at tinulungan ako ng isa sa mga nurse na yakapin ang aking anak. Inayos nila ang kama kaya nasa semi-sitting position ako, at ginabayan ng nurse ang mga braso ko, inilagay ang anak ko sa kanila. Nangingilid ang mga luha sa mata ko, habang nakatingin sa kanya. Hailey, bulong ko na puno ng emosyon. Daniel beamed and said, "It's perfect." Dala niya ang pangalan ng lola niya. You would be so happy. Tama ka, gusto sana niyang makilala ang kanyang apo, tugon ko, ang puso ko'y lumulutang sa mapait na saya. Kinuha ng nurse si Hailey, at pagkatapos ay inilagay ng isa pang nurse ang aking son sa aking mga bisig. Muli, tumulo ang mga luha sa aking mukha habang yakap-yakap ko ang aking anak. Mateo, bulong ko habang mataman siyang tinitigan. Mateo, just like my, panimula ni Daniel, pero tinapos ko ang sentence niya. Father, tumango ako, may ngiti sa labi. Inilapit sa akin ng mga nurse ang dalawa kong anak, at masuyong hinalikan ko ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos, inayos muli nila ang kama at lumabas ng kwarto kasama ang aking mga precious babies. Their names are perfect, deklara ni Daniel, puno ng pagmamalaki ang boses. Bakit ayaw mong sabihin ang mga pangalan nila? Tanong ko, curiosity na humahatak sa akin. Dahil wala ako para sa iyo sa buong pagbubuntis mo. Wala ako sa tabi mo, tumutulong habang lumalaki ang mga anak natin sa loob mo. Nandyan ka para sa kanila, at wala ako. At saka, ginawa mo ang isang hindi ka panipaniwalang trabaho sa pagbibigay ng pangalan. Tuwang-tuwa ang mga magulang natin, paliwanag niya, na humihila sa puso ko. Daniel, panimula ko, ngunit isang katok sa pinto ang humarang sa akin. Pumasok ang isang nurse at nag-announce, oras na para sa iyong gamot. Napabuntong hininga ko, tila ang mga nurse na ito ay may kahilahilakbot na tiyempo. Nagbigay siya ng gamot, at bago ko namalayan, nakatulog na ako. 6 na buwan na ang nakalipas, at hindi naging madali para sa akin o kay Daniel ang mga bagay. Nakalabas ako sa ospital mga 5 months ago. Inayos ni Daniel na may kasama akong nurse at isang physical therapist na pumapasok araw-araw. Noong una, sinubukan kong kumbinsihin si Daniel na payagan akong manatili sa ibang lugar, bagaman hindi ko alam kung saan iyon, ngunit agad niyang isinara ang ideyang iyon. Nilinaw niya na pupunta siya doon para sa akin at sa mga bata, at tinupad niya ang kanyang salita. Pagkatapos ng halos 4 na buwan ng physical therapy, sa wakas ay naikilos ko na ang aking katawan at mga braso, ngunit sa kasamaang palad, ang aking mga binti ay nanatiling hindi kumikibo. Sinabi ng doktor na mayroong 50-50 na pagkakataon na makalakad ako muli, at sinubukan kong huwag mawalan ng pag-asa, ngunit ito ay talagang mahirap. Malaki ang naitulong sa akin ng physical therapy, ngunit nagdulot din ito ng matinding sakit sa akin. Naaalala ko kung gaano ako umiyak sa sakit, ngunit sa palagay ko sulit ang lahat. Huminto si Daniel sa trabaho at inilagay si Zayden in charge. Siya ay talagang humakbang at naging praktikal na nag-aalaga sa akin, at sa aming mga anak. Kasalukuyan akong nakahiga, at pumasok si Daniel sa kwarto ng kambal para patulugin sila. Bumalik siya sa silid, isinara ang pinto, at binuksan ang baby monitor. Nung una, nagprotesta ako na matulog sa iisang kwarto niya, pero si Daniel, being Daniel, nakumbinsi ako na gusto niyang siguraduhing okay ako sa gabi.
Kaya pumayag akong matulog kami sa iisang kwarto. Noong una, sa couch siya natulog, pero hindi ako makatulog kapag nakatulog siya. Kaya nagsimula siyang matulog kasama ako sa kama, at nawala ang insomnia ko. Tumingin siya sa akin at nagtanong, "Okay ka lang?" "Oo, naliligaw lang ako sa pag-iisip," sabi ko. Tumango siya at sinabing, "Buti na lang pagod talaga ang kambal ngayon. Baka hayaan talaga nila tayong matulog magdamag," aniya habang naglalakad patungo sa kama. "Huwag kang umasa," sagot ko, at tumawa siya. "You're probably right," sabi niya habang nakahiga sa kama. Binigyan niya ako ng halik sa noo, at tumingin sa mga mata ko. "Sigurado ka bang okay ka lang?" tanong niya na may pag-aalala. "Yeah," pagsisinungaling ko habang tumutulo ang luha sa mga mata ko. "Daisy, anong problema?" may pag-aalalang tanong niya sa akin. Paano kung hindi na ako makalakad ulit?" bulong ko habang tumutulo ang mga luha ko. "Daisy, huwag kang mag-isip ng ganyan. Siyempre, makakalakad ka na naman," aniya. "Pero paano kung hindi ko kaya?" wika ko. "Akala mo hindi mo na maigalaw muli ang iyong mga braso o katawan, at tingnan mo ngayon. Tingnan mo kung gaano kalayo ang iyong narating," sabi niya. Alam ko, ito lang. Sinubukan kong sabihin. "Ano lang?" tanong niya. "Ito ay hindi patas para sa iyo. Kailangan mong alagaan ako at ang ating mga anak ng mag-isa sa buong oras na ito. Ito ay hindi patas para sa iyo. Ako ay isang malaking pasanin, at hindi ko," sinubukang sabihin ko. "Daisy, pipigilan na kita dyan," sabi niya habang nakaupo sa harap ko, at nakatingin sa mga mata ko. "Daisy, hindi ka pabigat. Ginagawa ko ito dahil gusto ko, dahil mahal kita," aniya na nakatingin ng malalim sa mga mata ko. All this time, hindi talaga namin napag-usapan ni Daniel ang relasyon namin. I never could bring myself to bring up the topic, and I could tell Daniel was giving me my space. "Paano mo pa ako minahal?" bumulong ako. "Daisy, lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin. It was my fault," wika niya. "So you just feel guilty?" sabi ko, sabay iwas ng tingin. "No, Daisy, hindi yan. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo, pero pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi ako karapat-dapat sa'yo," sabi niya habang nakaharap ang ulo ko sa kanya. Napatingin ako sa kanya, at hindi ko na napigilan ang mga luhang umaagos sa mukha ko. "Please don't cry, Daisy," aniya habang pinupunasan ang mga luha. "Alam kong marami na tayong pinagdaanan, Daniel, but please know that I've forgiven you. I forgive you long time ago," sincero kong sabi. "Salamat, Daisy. I don't deserve your forgiveness, but thank you so much, Daisy," sabi niya habang nakatingin sa mga mata ko. "Salamat, Daniel, sa pagtulong mo sa akin sa lahat ng ito," sagot ko. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sinabi ko sa iyo na ginawa ko ito dahil mahal kita." Muli akong umiwas ng tingin at sinabing, "Hindi dapat, Daniel." "Why the hell not?" tanong niya sa akin. "May kapansanan kasi ako, Daniel. Half a woman lang ako. Hindi mo dapat ako mahal," sagot ko. "Daisy, tumingin ka sa akin," sabi niya. Bumuntong hininga ako at humarap sa kanya. "Daisy Alvarez, ito na ang huling beses na magsasalita ka ng ganyan tungkol sa iyong sarili. Naiintindihan mo ba?" sinabi niya. "Ikaw ay at palaging isang hindi kapani-paniwalang babae. Ang isang kapansanan ay hindi nagpapababa sa iyo ng isang tao, at napatunayan mo iyon. Alam kong ito ay isang malaking pakikibaka para sa iyo, ngunit tingnan mo kung gaano ka na-achieve ko. Naaalala ko na nakita kitang umiyak sa physical therapy, pero hindi ka sumuko, at tingnan mo kung gaano kalayo ang narating mo," sinabi niya. "Kung hindi ka na makakalakad muli, hindi na kita mamahalin ng mas mababa kaysa sa ngayon. Palagi kitang mamahalin, Daisy, palagi," wika niya. "Daniel," bulong ko. "Daisy," tanong niya sa akin. "Yes," sumagot ako. "Ikaw ba, may nararamdaman ka pa ba sa akin?" tanong niya sa akin. "Ibig mong sabihin, mahal pa ba kita?" tinanong ko siya. "Ikaw ba?" tanong niya sa akin. Huminto ako saglit at tumingin sa kanya. Napakarami na nating pinagdaanan, mabuti at masama, ngunit hindi ako tumigil sa pagmamahal sa lalaking ito. Hindi mawala ang mga mata ni Daniel sa akin. Para sagutin ang tanong niya, hinila ko si Daniel papunta sa akin at hinalikan siya. Agad niya naman akong hinalikan pabalik. Oh Lord, namiss kong halikan si Daniel. Paano ako magtatagal ng ganito katagal nang hindi siya hinihalikan? Humiwalay si Daniel, at tumingin sa mga mata ko. "Sumasagot ba yan sa tanong mo?" tanong ko, ngumiti naman siya. "No, gusto kong marinig," sagot niya. "I love you, Daniel," sabi ko, at sumilay ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Humiwalay siya at binuksan ang side table sa tabi ng kama, may inilabas. Tapos umupo ulit siya sa harap ko. Tinignan ko siya ng nagtataka kung ano ang ginagawa niya. "What are you?"
Sinubukan kong sabihin, pero nanlaki ang mata ko nang may makita akong maliit na itim na box sa harapan ko, at binuksan niya iyon. Nasa loob ang singsing ng kanyang ina. Napatingin ako sa singsing at hindi ko alam ang sasabihin. Daisy, alam kong masyadong maaga, pero ayoko nang mag-aksaya pa ng oras. I asked you once long ago to be my wife, and you accepted, and I failed you, Daisy. Ipinapangako ko sa iyo, hindi ko gagawin ulit ang pagkakamaling iyon. Mahal kita, Daisy Alvarez. Ginawa mo akong pinakamasayang tao sa mundo sa pamamagitan ng paggawa sa akin ng isang ama. Please make me the luckiest man in the world, and do me the honor of marrying me, aniya at iniwan akong hindi makapagsalita. Tumingin sa singsing at saka ako tumingin kay Daniel. Yes, sagot ko, at ngumiti si Daniel at inilagay ang singsing sa daliri ko, saka ako hinalikan. Nang makatayo na kami, napatingin ako sa kanya. Are you sure about this? You're a very important man. Ano na lang ang iisipin ng ibang tao kapag nakita nila ako? Sabi ko. Daisy, nasabi ko na sayo, wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang iniintindi ko, aniya. But, sinubukan kong sabihin. No buts. Please stop saying those things. If only you could see yourself the way I see you, sabi niya. Napaiwas ako ng tingin at sinabing, paano kung magsisika sa huli? Hindi ko maramdaman, sinubukan kong sabihin, pero nilagay ni Daniel ang daliri niya sa labi ko. Napatingin ako sa kanya, sabi niya. Sabihin mo, Daisy, nararamdaman mo ba ito? Tanong niya sa akin habang tinutunto ng daliri niya pababa sa braso ko. Tumango ako. Okay, paano ito? Sabi niya habang tinutunto ng isang daliri niya sa dibdib ko. Namula ako at tumango. Okay, paano ito? Tanong niya habang tinutunto ng daliri niya ang buong katawan ko, at niyakap niya ang aking kasarian. Nanlaki ang mata ko at napatingin ako kay Daniel. Nararamdaman mo ba yun, Daisy? Tanong niya sa akin. Bumuntong hininga ako at sinabing, kaya ko. Ngumisi siya sa akin at sinabing, kung ganoon, bakit hindi ko ipakita sa iyo ng eksakto kung gaano ako kahusay sa pakiramdam mo? Sabi niya habang nakayuko at hinahalikan ako. Today was the day. Ngayon, ako ay magiging Mrs. Valentino. Nakangiti ako habang nakaupo sa wheelchair ko, hinahangaan ang sarili ko sa salamin. I was never one for fancy dresses, but this wedding gown made me feel like a princess. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip, at tumangal ako upang makita si Anthony na nakatayo doon. Handa ka na? Tanong niya, kumislap ang mga mata. Tumango ako, may halong nerbiyos at excitement na bumubulusok sa loob ko. You look beautiful, Daisy, aniya, puno ng tunay na paghanga ang boses. Thanks, Anthony, and thank you for agreeing to walk me down the aisle, sabi ko, may pasasalamat ng ngiti sa labi ko. Marahan siyang tumawa. No problem, palagi kang parang daughter sa akin, alam mo ba? At naging ama ka sa akin, sagot ko, na nakaramdam ng matinding init at pasasalamat sa lalaking naging haligi ng suporta sa buhay ko. Dahan-dahang itinulak ni Anthony ang aking wheelchair palabas ng silid, at habang tinatahak namin ang daan patungo sa hardin, kung saan magaganap ang aming intimate ceremony, bumilis ang tibok ng puso ko sa excitement. Nakita ko si Daniel, nakatayo sa dulo ng aisle, nakalok ang mga mata niya sa mata ko, at naramdaman kong may dumaan na kuryente sa pagitan namin. Habang nilapitan ako ni Anthony, bigla siyang huminto, na nagdulot ng panandaliang pagkalito sa mga bisita. May pilyong kislap sa kanyang mga mata, humakbang si Anthony sa harap ng upuan at iniunat ang kanyang braso. Malaki ang ngiti sa labi ko, hinawakan ko ang braso ni Anthony at tumayo na ikinagulat ng lahat lalo na si Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Daniel, halo-halong pagtataka at saya ang sumasalamin sa kanila. Daisy, bulong niya, puno ng pagtataka ang boses. Sinamaan ko siya ng tingin, nakaramdam ako ng pagtaas ng kumpiyansa. I wanted to surprise you. Sabi ko, may halong excitement ang boses ko. Well, consider me thoroughly surprised, sagot niya, isang napakatalino ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alagaan mo ang anak ko. Kapag nasaktan mo ulit siya, papatayin kita, ani Anthony. Tumawa si Daniel at sinabing, I don't doubt it. Pagkatapos ay binigyan ako ni Anthony ng isang yakap at isang halik at naglakad papunta sa kanyang upuan. The minister began to speak, and we turned our attention to the heartfelt vows being exchanged. Nang magtama ang aming mga mata, binigkas namin ang mga salita ng aming mga pangako sa isa't isa, ang aming pagmamahalan ay nagniningning sa bawat pantig. Sa wakas, dumating ang sandali. The minister pronounced us husband and wife, at ang hangin ay napuno ng mga cheers at palakpakan. Sumandal si Daniel, napuno ng pagsamba ang kanyang mga mata, at hinalikan ako, tinatakan ang aming mga panata ng pangakong magpakailanman. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, pinalibutan kami ng aming mga mahal sa buhay, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Lumapit si Lily, nangingilid ang luha sa mata niya.
Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong, "You're officially my sister." Niyakap ko siya pabalik, nakaramdam ako ng matinding pasasalamat. "I've always been your sister." Niyakap niya ako ng mahigpit, at binigyan ko siya ng halik sa tuktok ng kanyang ulo. Lumapit si Zayden sa amin na hawak-hawak sina Hailey at Mateo at inabot niya sa amin, at saka niyakap kami ng tig-isa. "Congratulations, you two," sinabi niya. I looked down at our kids, then I looked up at Daniel at hindi ko maiwasang mapangiti. "We're finally a family," sabi ko. "That's right, and I couldn't ask for a better family," sabi niya, at binigyan niya ako ng halik. Habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin ako makapaniwala na may asawa na ako. Buong araw na nakatayo sa tabi ko si Daniel, nakapulupot ang braso niya sa akin, sinisiguradong hindi ako mahuhulog. Nang malapit na ang gabi, nakita namin ni Daniel ang aming mga sarili na nakayakap sa isa't isa. Nakapatong ang ulo ko sa dibdib ni Daniel, at ang tanging natuon ko lang ay ang patuloy na pagtibok ng puso ni Daniel sa batok ko. Hindi ko akalain na dadalhin tayo ng ating paglalakbay dito, bulong ko, puno ng halong pagkamangha at kasiyahan ng aking boses. Siniil ni Daniel ng marahang halik ang noo ko. "Life has a way of surprising us, doesn't it? And I wouldn't have it any other way." "Neither would," sagot ko. "I love you, Mrs. Valentino," sabi ni Daniel. "And I love you, Mr. Valentino," sabi ko habang nakatingala kay Daniel at hinalikan siya. And with that, nagsimula ang aming bagong chapter, at alam ko sa aking puso na ito ang magiging pinakamaganda pa. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Daisy at Daniel. Kung ang dalawang tao ay meant to be together, sa huli ay mahahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa sa mga bisig, anuman ang mangyari. Minsan, may taong darating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan, takes your heart by surprise, at magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Minsan kailangan ituro sa iyo ng mundo, ang tama sa paraang masaktan ka, para tigilan mo na ang mali at malaman ang pinagkaiba at hindi. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan, at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.